Hello mga kabosing at welcome back sa panibagong episode ni Peter. Gayunpaman, hindi pala si Andreas ang tunay na target ni Peter. Sa halip, ang mga monitor na nasa likuran nito ang kanyang pinupuntirya. Sa mahinahong paraan, ipinahiwatig ni Peter na simula pa lamang iyon at tila hindi na umaayon sa plano ni Andreas ang direksyon ng mga pangyayari. Pagkatapos nito, agad siyang sumugod at sunod-sunod na naglunsad ng mga pag-atake. Bagamat mistulang walang direksyon ang kanyang mga galaw, malinaw na may layunin ang bawat hampas na kanyang ginagawa. Samantala, nagawa naman ni Andreas na maiwasan ang lahat ng direktang pag-ataking iyon. Gayunpaman, habang tila nakikipaglaban si Peter kay Andreas, unti-unti naman niyang winawasak ang mga monitor na nakapaligid sa silid. Nang mapansin ni Andreas na tila napapagod na si Peter, ipinahiwatig niyang mukhang hindi rin umaayon sa plano ng binata ang sitwasyon. Dahil hindi pa niya nauunawaan ang tunay na layunin ng kanyang kalaban, patuloy niya itong minamaliit. Sa kanyang pananaw, ang tanyag na reputasyon ni Peter ay maaaring isa lamang pinalaking kwento. Alam din niyang hindi sapat ang simpleng pagpikit ng mga mata upang magamit ang echolocation. Dahil dito, hindi niya maintindihan kung bakit ipinagpapatuloy pa rin ni Peter ang kanyang ginagawa. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may napansin siyang kakaiba. Sa kabilang banda, maging sa punong tanggapan ay nagsimula ring magtanong si Jiwon kung bakit tila ginagaya ni Peter ang konsepto ng echolocation. Subalit agad itong tinutulan ni Simon. Ayon sa kanya, hindi echolocation ang ginagamit ni Peter. Sumang-ayon din si Kajo at ipinahiwatig na may iba pang layunin si Peter na hindi pa nila ganap na nauunawaan. Makikita na kahit bahagyang hinihingal, nagawa pa ring ngumiti ni Peter habang nakatingin kay Andreas. Sa sandaling iyon, saka lamang tuluyang napagtanto ni Andreas ang nangyayari. Napansin niyang sa buong laban, hindi naman talaga siya ang pangunahing target ni Peter. Sa halip, ang tunay na layunin nito ay alisin ang impluwensya ng Baikia sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng monitor sa paligid. Sa isang bahagyang mapanuyang tono, ipinahiwatig ni Peter na nang muli niyang pag-isipan ang sitwasyon, tila nawasak na niya ang lahat ng mamahaling monitor ni Andreas. Kasabay nito, inalis niya ang takip sa kanyang mga mata at pabirong sinabi na marahil ay dapat paghandaan ni Andreas ang gastos sa lahat ng pinsalang nangyari, lalo na't malaki naman ang impluwensya nito sa industriya. Nang marinig iyon, lalong sumama ang loob ni Andreas. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang mula pa lamang sa simula ay nabasa na ni Peter ang kanyang plano. Naunawaan din niya na kaya pala maingat na sinuri ni Peter ang paligid kanina ay upang kabisaduhin ang lokasyon ng bawat monitor bago pa magsimula ang kanyang estratehiya. Habang pinagdudugtong-dugtong niya ang lahat ng detalye, lalo lamang siyang napuno ng galit. Hindi nagtagal, nagsimulang manginig ang kanyang katawan habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Sa huli, tuluyan nang sumabog ang kanyang galit. Dahil dito, agad siyang sumugod upang umatake. Kumbinsidong kaya pa rin niyang kontrolin ang sitwasyon kahit nawasak na ang kanyang plano. Subalit bago pa man siya makakilos ng maayos, naunahan na siya ni Peter. Sa isang iglap, dumating ang napakabilis at napakalakas na pag-atake. Maging ang mga mata ni Andreas ay halos hindi na makasabay sa bilis ng mga galaw na iyon. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi maramdaman ang matinding sakit habang sunod-sunod siyang tinatamaan. Hindi lamang iyon. Ilang ulit din siyang naitapon at napaurong dahil sa lakas ng bawat tama. Sa punong tanggapan, agad namang natuwa ang lahat nang makita ang nangyayari. Lubos ang kasiyahan ni Jiwon at ipinahiwatig niyang noon pa man ay hinala na niyang mahina si Andreas pagdating sa direktang pakikipaglaban. Samantala, napansin ni Simon na tila nawawala na ng kontrol si Andreas sa sitwasyon. Ayon sa kanyang pagsusuri, nabasa na ni Peter ang paraan ng paggamit nito ng Baikia, habang hindi naman ito magamit ng maayos ang Gukia laban sa kanya. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa kabila ng malinaw na kalamangan, tila nag-aatubili pa rin si Peter na tapusin ang laban. Sumang-ayon dito si Kajo. Sa kanyang pananaw, parang may hinihintay pa si Peter. Sa katunayan, mas madali sanang tapusin agad ang laban kung iyon lamang ang kanyang layunin. Doon ipinahiwatig ni Peter na ang taong tunay na nais niyang makausap ay hindi pa nagpapakita. Dahil dito, naniniwala siyang kailangan muna niyang pabagsakin ang kasalukuyang Andreas upang mapilitang lumabas ang taong talagang kanyang hinahanap.
Ngunit sa mismong sandaling muli siyang sumugod, bigla siyang naitapon ng napakalakas. Dahil sa lakas ng impact, napalayo siya ng husto mula sa kanyang kalaban. Nabigla sina Jiwon at Simon nang makita ang pangyayaring iyon. Maging sila ay napatanong kung ano ang eksaktong nangyari. Sa kanilang paningin, tila may ginamit na kakaibang teknik si Andreas upang maitaboy si Peter ng ganoon kalayo. Napakunot-noo si Kajou habang sinusuri ang eksena. Sa kanyang palagay, tila may pagkakahawig iyon sa Muay Thai. Subalit agad siyang itinama ni Simon. Ipinaliwanag nito na hindi iyon ordinaryong Muay Thai. Sa halip, ang nakita nila ay mas matandang anyo nito, ang sinaunang Muay Boran. Nang marinig iyon, maging si Peter ay hindi maitago ang kanyang paghanga. Batay sa kanyang nalalaman, matagal nang itinuturing na halos naglaho ang naturang sining sa paglipas ng panahon. Bilang tugon, kinumpirma ni Andreas na totoong matagal nang nawala sa publiko ang Muay Boran. Ayon sa kanya, isa sa mga dahilan nito ay dahil masyado itong mapanganib para sa tao. Pagkasabi nito, sa loob lamang ng isang iglap ay bigla nang lumitaw si Andreas sa harapan ni Peter. Walang anumang babala, agad siyang naglunsad ng isang napakalakas na sipa. Direktang tumama ang pag-ataking iyon kay Peter, at dahil sa lakas nito ay nakalikha pa ito ng malakas na dagandong na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Sa punong tanggapan, hindi maitago ni Jiwon ang kanyang pagtataka. Napatanong siya kung bakit bigla na lamang naging napakahusay ni Andreas sa pakikipaglaban at kung itinago ba nito ang kakayahang iyon sa buong panahong iyon. Subalit ipinahiwatig ni Simon na hindi naman talaga itinago ni Andreas ang kakayahan nito. Ayon sa kanyang obserbasyon, sapat na ang paraan ng pagtayo ni Andreas upang mapansin na mayroon itong pundasyon sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Kajou. Sa kanyang pananaw, kahalintulad lamang ni Andreas si Matias na dati nilang nakalaban, isang taong hindi kilala sa husay sa direktang labanan. Samantala, nanatiling maayos ang kalagayan ni Peter sa kabila ng natamong pag-atake. Narinig pa nga niya ang pagtatalo ng kanyang mga kasamahan at ipinahiwatig niyang may dahilan ang lahat ng nangyayaring iyon. Habang dahan-dahang lumalapit, ipinahayag ni Andreas na hindi na mahalaga kung ang nasa harapan niya ay ang tunay na Peter na nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan o isang taong ipinadala lamang nito bilang kapalit. Anuman ang katotohanan, pakiramdam niya ay minamaliit siya ng taong nasa kanyang harapan. Dahil dito, sinabi niyang ipapakita na niya ang kanyang tunay na kakayahan. Gayunpaman, natawa lamang si Peter. Sa kanyang pagsusuri, ang ipinakitang kakayahan ay hindi talaga pag-aari ng personalidad na kasalukuyang kaharap niya. Sa halip, naniniwala siyang iyon ang kakayahan ng tunay na Andreas. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Andreas. Kapansin-pansin ang kombinasyon ng pagkabigla at galit sa kanyang reaksyon, na parabang may natamaan si Peter na sensitibong bahagi ng katotohanan. Sa kabilang panig, lalong nalito ang mga nasa punong tanggapan. Nagsimula silang magtanong kung ang tinutukoy ba ni Peter ay ang sinasabing kasamang matagal nilang pinaghihinalaan. Ngunit agad iyong nilinaw ni Peter. Ayon sa kanya, hindi ito tungkol sa isang lihim na kasama. Sa halip, ipinahiwatig niyang ang mas malapit na paliwanag ay ang pagkakaroon ng dissociative identity disorder, o mas kilala bilang multiple personality disorder. Sa kanyang pananaw, tila may magkahiwalay na personalidad na umiiral sa loob ni Andreas. Dahil dito, direkta niyang hinamon si Andreas na aminin ang katotohanan. Subalit mariing itinanggi yun ni Andreas. Ayon dito, puro haka-haka lamang ang sinasabi ni Peter dahil wala naman umano itong konkretong ebidensya. Gayunpaman, isa-isang ipinaliwanag ni Peter ang kanyang naging obserbasyon. Naalala niyang nang una niyang makita ang silid ni Andreas, may isang ekstrang upuan doon na tila regular na ginagamit. Bukod pa rito, napansin din niyang may dalawang tasa na nakahanda sa isang paraan na hindi karaniwang ginagamit para sa pagtanggap ng panauhin. Sa kanyang pagsusuri, tila may ibang taong regular na gumagamit ng espasyong iyon. Hindi lamang iyon, napansin din niya na malinaw ang pagkakaiba ng paraan ng pagsasalita at pagkilos ni Andreas sa iba't ibang pagkakataon. Kapag umiiwas ito sa labanan, tila ibang tao ang kanyang kaharap. Ngunit kapag nakikipaglaban naman ng direkta, biglang nagbabago ang asal, kumpiyansa, at kakayahan nito. Sa pananaw ni Peter, masyadong malaki ang agwat ng dalawang bersyong iyon upang basta na lamang ipaliwanag bilang pagbabago ng mood o diskarte.
Sa halip, tila may dalawang ganap na magkaibang personalidad na nagpapalitan ng kontrol. Dahil sa lahat ng natuklasan niyang iyon, iminungkahi ni Peter na tapusin na nila ang pagpapanggap. Sa halip na ipagpatuloy pa ang usapan sa kasalukuyang personalidad, hiniling niyang lumabas na lamang ang tunay na may-ari ng katawan upang magkaroon sila ng mas maayos at makabuluhang pag-uusap. Nang marinig iyon, tuluyan nang nagalit si Andreas. Sa matinding inis, ipinahiwatig niyang wala umanong karapatan si Peter na utusan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, sa loob-loob ni Peter, lalo lamang tumibe ang kanyang paniniwala. Batay sa lahat ng kanyang nakita at nasuri, kumbinsido siyang may mas malalim pang katotohanang itinatago si Andreas. Dahil dito, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang plano hanggang sa mapilitang lumabas ang tunay na personalidad na matagal nang nakatago sa likod ng lahat ng pangyayaring iyon. Mula sa pananaw ng kwento, mahalaga ang bahaging ito dahil unti-unti nitong inililipat ang tunggalian mula sa pisikal na labanan tungo sa isang mas malalim na psikolohikal na komprontasyon. Habang ginagamit ni Andreas ang lakas at mga lihim nitong kakayahan, ginagamit naman ni Peter ang kanyang matalas na obserbasyon at kakayahang magdugtong-dugtong ng mga detalye. Dahil dito, hindi na lamang simpleng laban ng kapangyarihan ang nangyayari, kundi paghahanap din sa katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng pagkatao ni Andreas. At dito muna pansamantalang nagtatapos ang bahaging ito ng kwento.